Kung mapapatakbo mo yan, iyo na yan, sabi ni Mario Bautista. Sabay tawa ng malakas habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa bakuran ng kanyang luxury car dealership. Itinuro niya ang isang wasak na pulang Ferrari na parang basurang iniwan sa isang sulok. Si Carlos Diaz, isang 72 taong gulang na lalaki, ay hindi naman pumunta roon para bumili. Sinundo lang niya ang kanyang apo na nagtatrabaho sa front desk. Ngunit nang biglang masiraan ang kanyang lumang Ford pickup sa tapat mismo ng dealership, nakita ni Bautista ang pagkakataon para sa isang pampublikong katatawanan. "O tingnan niyo ito!" Sigaw niya, tinatawag ang kanyang mga empleyado at mga customer. "Mukhang may alam itong matanda sa sasakyan, ha?" Sabi niya na may panlilibak habang pinapanood si Carlos na paulit-ulit subukang paandarin ang kanyang truck. Walang tagumpay. Ang Ferrari na tinuturo niya ay modelong 2019 na nasangkot sa malubhang aksidente. Sirang-sira na ang makina, baluktot ang chassis at wasak ang electrical system. Para na lang itong basurang bakal. Itinago ito ni Bautista bilang tropeyo mula sa isang kaso na napanalunan niya laban sa batang may-ari na nagkabanggaan sa illegal street race. 5 mekaniko na ang nagsabi, wala nang pag-asa yung kotse na yan, tuloy pa ni Bautista habang kinukuhanan ng video ang eksena para sa kanyang social media followers. Pero baka kaya ng isang katulad mo, hindi ba? Tahimik na bumaba si Carlos sa kanyang truck. Tahimik niyang tiningnan ang wasak na Ferrari habang palibhasa'y pinagtatawanan siya ng mga tao. Magaspang ang kanyang kamay, payak ang pananamit, pero walang nakapansin sa kislap sa kanyang mga mata habang sinusuri niya ang pinsala sa sasakyan. "Maaari ko po bang lapitan, Ginoo?" Magalang na tanong ni Carlos. Halos hindi makapigil ng tawa si Bautista, pero pumayag. "Sige lang, umakyat ka kung gusto mo. Basta huwag kang masugatan sa mga yero." Hindi pinansin ni Carlos ang mga ngisi at bulong. Lumapit siya sa Ferrari. Bahagyang nagbago ang kanyang tindig. Dahan-dahan niyang hinaplos ang baluktot na hood at saglit may napakaliit na ngiti sa kanyang labi. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung anong mga makina na ang kanyang nahawakan noon at anong mga bagay ang kanyang binuo. Kung nagugustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang sumunod ay isang pangyayaring hindi nila malilimutan. Ang inaasahan ni Bautista na isang mabilis na patawa ay naging palabas na tumagal ng mahigit 1 oras. Tumigil na rin ang ibang mga mamimili at nagsimulang mag-video at mag-post online gamit ang mga hashtag na Old Man Fixes Ferrari at Hopeless Repair. "Tingnan nyo," sigaw ni Bautista habang dumadami ang tao. 30 minuto na at akala pa rin niya kaya niyang ayusin. Respeto sa tiyaga, ha? Nagtatawa na ng mga tao. Pero si Carlos ay nanatiling nakatutok, maingat na sinusuri ang bawat bahagi ng Ferrari. Ang kanyang apo, si Teresa, ay naka-lunch break pa at hindi pa bumabalik. Wala ni isa ang nakakaalam na nagtatrabaho siya sa front desk ng dealership na siyang nagpapatawa pa lalo kay Bautista. Para kay Bautista, ang paghamak sa isang matanda ay walang kapalit. "Alam nyo ang nakakatuwa?" sabi niya habang live sa kanyang 200,000 Instagram followers. "Yung kumpiyansa niya. Parang alam talaga niya ang ginagawa niya. Medyo nakaka-touch, di ba? Pero habang inaalis ni Carlos ang control panel ng kotse, may nagbago. Ang kilos ng kanyang mga kamay ay may kasiguruhan. Hindi siya parang nagtatangka lang, kundi alam talaga niya ang ginagawa niya, na parang may mahabang karanasan sa ganitong uri ng makina. "Uy matanda!" sigaw ng isa sa mga sales staff, si Diego. "May shop sa bisikleta ang tatay ko. Baka gusto mo ng trabaho kung hindi umubra yan." Tawanan ng mga tao pero hindi na tinag si Carlos. Sa edad niyang 72, alam niya na ang dignidad ay hindi nasusukat sa pagsigaw pabalik, kundi sa tahimik at buong giliw na pagtatrabaho.
Ang kanyang katahimikan ay nagsisimulang magsalita ng kwento na hindi inaasahan ng sinuman. Ang hindi nila alam, si Carlos ay may 45 taon ng karanasan sa pag-aayos at paglikha ng mga makinang mas komplikado pa sa mga sports car. Habang si Bautista ay nagmana ng kayamanan, si Carlos ay gumugol ng dekada sa paggawa ng mga bagay na may tunay na halaga. Aba, 45 minuto na, sigaw ni Bautista, tumingin sa kanyang mamahaling Rolex. Yung iba, sumusuko na sa 10 minuto pa lang. Pero ito, palaban pa rin. At sa wakas, nagsalita si Carlos, nakatuon pa rin sa makina. Ginoong Bautista, maaari po ba akong magtanong? Saglit na natigilan si Bautista, paano nalaman ng matanda ang kanyang pangalan? Nakararanas na po ba kayong lumikha ng isang bagay gamit ang sarili ninyong mga kamay? Tanong ni Carlos, ngayon ay nakatitig na sa kanya. Isang bagay na nagsimula bilang ideya lang sa isipan at naging totoo dahil lang sa inyong pagsisikap, nagulat si Bautista. Nagtayo ako ng real estate empire, sagot niya, pilit bumabawi. Umiling si Carlos. Hindi yon paglikha, yon ay pagbili. Tahimik ang lahat. May bigat sa boses ni Carlos, isang uri ng autoridad na hindi inaasahan sa isang matanda. Habang lalong lumilinaw ang pagkakaiba nila, ang isa ay nabuhay sa yaman at imahe. Ang isa na may tahimik na nag-ukit ng mundo gamit ang sariling pawis at kaalaman. 2 oras na ang lumipas nang sa wakas ay tumingin si Carlos at nagsabing, pakidala po ako ng isang espesyal na uri ng distornilyador. Phillips number 2 may insulated handle, mahinahong sabi ni Carlos, hindi inaalis ang tingin sa makina. Ang eksaktong pagkakabanggit ng tool ang nagpagulo kay Diego, ang sales agent ng sandali. Hindi ako sigurado kung meron kami niyan, pautal-utal niyang sagot. Drawer 3 ng pulang workbench, pangalawang shelf, katabi ng torque wrenches, sagot ni Carlos. Tuloy-tuloy, walang pag-aalinlangan. Biglang natahimik ang lahat. Paanong alam ng matandang ito ang lokasyon ng mga tools sa isang lugar na hindi pa niya kailanman napasok? Tinangkang palampasin ni Bautista ang sandali at tumawa ng pilit. Aba, siguro marami ka ng pinasukang shop para alam mo ang ganyang setup. Pero ang dating kumpiyansa sa boses niya ay unti-unti nang nababasag. May kakaiba sa katiyakan ni Carlos na gumugulo sa kanya. Sa oras ding iyon, bumalik mula sa lunch break si Teresa Diaz at agad napansin ang kumpulan ng tao sa labas. Nang makita niya ang lolo niya sa gitna ng atensyon, namutla ang kanyang mukha. 2 taon na siyang nagtatrabaho sa dealership at kabisado na niya kung gaano kamalupit si Mario Bautista, lalo na kapag may nakitang madaling pagtawanan. Anong nangyayari dito? Tanong niya, sumisingit sa gitna ng grupo. Isa sa mga empleyado natin, sagot ni Bautista, hindi pa rin alam ang koneksyon. Halika, tingnan mo. Yung kaibigan mo sinusubukang ayusin ang isang Ferrari na 5 top mechanics na ang nagsabing total loss na. Tumigil ang puso ni Teresa sa kaba. Alam niya kung sino talaga ang kanyang lolo. Pero alam din niyang delikado kung tatayo siya para ipagtanggol ito sa harap ng kanyang boss. Kaya nanahimik siya at nagmasid, umaasang mananatiling matatag ang lalaking naging gabay ng kanilang pamilya. Samantala si Carlos ay binuksan na ang pangunahing electrical system. Kumilos ang kanyang mga kamay ng kalmado at eksakto, napakanatural at pulido, kaya pati ang mga nagdududa ay nagsimulang magtanong-tanong sa isip nila. Hindi ito basta swerte o hula. Ito ang maingat at sistematikong kilos ng isang taong kabisado ang bawat bahagi ng sasakyan. Alam mo ba kung ano talaga ang problema? Tanong ni Carlos kay Bautista. Hindi sinira ng aksidente ang makinang ito, may nangialam. Parang apoy na kumalat ang salitang nangialam, nagbulungan ng mga tao. Tumawa si Bautista pero wala na sa tono ang dating kumpiyansa. Nangialam? Aksidente iyon. Fully documented. May police report pa nga.
Hindi na tinag si Carlos. Oo, syempre, pero hindi nila hinanap ang tamang ebidensya. Inalis niya ang isang maliit na bahagi ng makina at itinuro ito. Kita mo itong wire? Hindi ito nasunog ng kusa. Pinutol ito, tapos sinadyang sunugin para magmukhang overheat. At ito naman, sabay turo sa isang bakal na bracket. Ang mga guhit na ito ay resulta lang ng sapilitang paghila sa handbrake. Lumapit ang mga tao para masilayan. Kahit ang mga walang alam sa makina, nakita ang katotohanan sa ebidensya. Kalokohan yan, sigaw ni Bautista, pero nanginginig na ang boses. Wala kang pruweba. Sa unang pagkakataon ngumiti si Carlos, hindi dahil sa yabang, kundi sa tahimik na kasiyahan ng isang taong nabuo na ang buong larawan. Meron ako, sagot niya, banayad ang boses. Ang bawat makina ay may sariling fingerprint. Kapag dekada mong ginawa ito, natututo kang basahin ang kwento ng bawat depekto. Nanikip ang dibdib ni Teresa. Alam niyang matalino ang kanyang lolo, pero ngayon lang niya nakita kung gaano kalalim ang kanyang kaalaman. Ang hindi alam ng iba, si Carlos Diaz ay dating lead engineer sa Formula 1 Racing Division ng Ferrari sa Maranello, Italy. Sa loob ng 45 taon, pinino niya ang bawat makina hanggang sa magretiro siya at lumipat sa Amerika para makasama ang pamilya. Ngunit ni si Teresa ay hindi alam ang isang detalye. Ang makina ng Ferrari na iyon ay personal niyang disenyo. Hinoo, sabi ni Carlos, lumingon kay Bautista. Maaari ba kitang tanungin tungkol sa insurance money na natanggap mo mula sa sasakyang ito? Namutla si Bautista. Paano nalaman ng matandang ito ang tungkol sa insurance claim? Ang hindi pa rin nare-realize ng karamihan ay hindi lang siya nag-aayos ng kotse. Isa siyang investigador na unti-unting nilalantad ang isang malaking pandaraya. Sa bawat piyesang inaalis niya, palapit siya sa buong katotohanan. Sa loob ng 45 taon, gumawa ako ng mga makinang tulad nito sa Maranello. Tumigil ang lahat. Maranello, tahanan ng Ferrari, lugar para sa pinakamahusay sa buong mundo. Imposible, bulong ni Diego, pero wala na ang yabang sa kanyang boses. Hindi na nag-debate si Carlos. Inalis lang niya ang isang maliit na metal plate mula sa makina at itinaas ito. Serial number F2019, WJ447, WJ, Carlos Diaz. Ako mismo ang nagdisenyo ng makinang ito noong Marso 2019. Parang nakakita ng multo si Bautista, bumuka ang bibig pero walang lumabas na salita. Ginong Bautista, ani Carlos, tumingin ng direkta sa kanya. Paano mo ipapaliwanag na ang makinang personal kong ginawang fail-safe ay nasira sa eksaktong 3 parte na magti-trigger ng pinakamalaking insurance payout? Dahan-dahang lumapit si Teresa, malakas ang kabog ng dibdib. Lahat ay biglang nagkalinaw. Hindi siya pinahiya ng kanyang lolo. Kusang loob siyang pumasok sa bitag upang ibunyag ang isang mas malaking kasinungalingan. Ang makinang ito, sabi ni Carlos, habang itinataas ang nasirang parte, ay sinira ng sadya gamit ang isang napaka-espesipikong paraan. Pinilit ang injection system na tumakbo sa temperaturang 40% mas mataas kaysa sa ligtas nitong limitasyon, paliwanag ni Carlos habang nakatuon pa rin sa makina. Ginawa ito sa loob ng eksaktong 4 na minuto at 17 segundo. Sapat para masira ito ng tuluyan pero sapat din para hindi halatang sinadya. Maliban na lang kung alam mo talaga kung paano ginawa ang ganitong klasing makina. Tahimik ang buong bakuran. Patuloy pa rin ang pagre-record ng mga cellphone pero ang layunin ay nagbago na. Hindi na ito palabas para pagtawanan ang isang matanda. Ito ay naging pagbubunyag ng katotohanan. Wala kang totoong ebidensya. Sigaw ni Bautista, pilit kinukuha muli ang kontrol sa sitwasyon. Tama ka, sagot ni Carlos kalmado. Kung salita lang laban sa salita mo, baka wala ngang mangyari. Humugot siya ng cellphone mula sa bulsa at itinapat ito sa isa sa mga nakabukas na kamera.
Pero sa kasamaang palad para sa iyo, hindi lang salita ang meron ako. Kakatapos ko lang ipadala ang lahat, mga larawan, pagsusuri ng pinsala at detalyadong report tungkol sa sabotahe kay Lorenzo Benedetti, ang kasalukuyang Director of Engineering sa Ferrari HQ sa Maranello. Biglang tumunog ang cellphone ni Carlos. "Pwede ko bang sagutin ito?" Tanong niya, sabay pindot sa speaker mode. "Hello, Lorenzo." "Carlos." Dio mio, sigaw ng isang Italianong tinig sa kabilang linya. "Nakita ko na ang mga litrato. Imposible ito. Yan ang makinang ginawa mo para sa kliyente sa Amerika, si Bautista, tama? Anong ginagawa niyan sa isang aksidente?" "Yan din ang tanong ko," sagot ni Carlos, nakatingin ng diretso kay Bautista. "Lalo pat may custom fail-safe akong idinagdag diyan mismo. Ang ganitong klasing sira, hindi dapat nangyayari." "Carlos, amico mio, nire-record mo ba ito?" tanong ni Lorenzo. "Kailangan ito ng legal team natin. Ang Ferrari na yan ay bahagi ng fraudulent insurance sale." "Seryoso ito." Lumapit si Bautista para pigilan ang tawag, pero mabilis na lumayo si Carlos. "Meron pang dagdag," sabi ni Carlos. "Ang kasalukuyang may-ari raw ay sinabihan ng 5 certified mechanics na hindi na maaayos ang makinang ito." "Katawa-tawa," sabi ni Lorenzo. "Ginawa mo yang makina para tumagal ng 250,000 kilometro nang walang major maintenance. Kung hindi na ito gumagana, ibig sabihin, may taong hindi marunong o may taong nagsisinungaling." Biglang lumapit si Teresa, malakas at malinaw ang boses. "Lolo Carlos, kailangan mo ba ng tulong?" Muling bumalot ang katahimikan. Nagkatinginan si Bautista at Carlos. Nanlalaki ang mata ni Bautista, gulat at takot ang bumalot sa muka. "Sandali, apo mo siya?" "2 taon na akong nagtatrabaho dito," matatag na sagot ni Teresa. "At sa loob ng panahong iyon, lagi kong naririnig ang mga biro mo tungkol sa mga taong gaya ng lolo ko. Yung mga animoy wala raw alam sa totoong sasakyan." Tinapos ni Carlos ang tawag kay Lorenzo at humarap kay Bautista. "Ginoo," panimula niya, "gumawa ako ng 847 makina para sa Ferrari sa loob ng 45 taon. Nagsanay ako ng daan-daang engineer, tumanggap ng 23 international awards para sa automotive design at piniling magretiro sa edad na 72 para makasama ang pamilya ko." Tumingin siya sa mga tao sa paligid, ngayon ay walang kumikibo. "Pero may natutunan din ako na mas mahalaga kahit ang pinakamagaling na makina ay pwedeng sirain kung mas mahalaga ang pera kaysa sa prinsipyo. Hindi mo pa rin mapapatunayan na ako," putol ni Bautista. Muling tinaas ni Carlos ang kanyang cellphone. "Actually, kaya ko." Habang pinagtatawanan mo ako, naisipan kong i-record ang lahat. Kabilang na ang sinabi mong tungkol sa insurance payout. Namutla si Bautista. Nabanggit niya mismo sa harap ng mga kamera at sa live stream na nakatanggap siya ng $2.3 milyon para sa isang Ferrari na sinadyang sirain. "At ngayong may ebidensya na tayo," dagdag ni Carlos, "sigurado akong interesado ang insurance company na malaman na ang aksidente ay insenaryo lang at ang sabotahe ay nadiskubre mismo ng taong nagdisenyo ng makina." Nanginginig na si Bautista. Ang imperyo niyang binuo sa real estate na tila may halong pandaraya ay nasa bingit ng pagbagsak. At mas masaklap, daan-daang tao ang nakasaksi sa katotohanan. Lahat ay nakarecord. "Ginoong Carlos," tanong ng isa sa mga nanonood, hawak pa rin ang cellphone, "pwede po ba naming i-post ito online? Kailangan malaman ng publiko ang totoo." "Siyempre," mahinahong sagot ni Carlos, "pero isama niyo rin ito." Bumalik siya sa Ferrari at sa mahinahong mga galaw, sinimulang ibalik ang bawat piyesa ng makina. Bawat tornilyo, bawat wire, isinaksak muli na parang sinulat niya ang plano nito mula sa simula. At wala pang 10 minuto, buhay na ulit ang makina. Umuugong, makinis, buo. Ang parehong makinang sinukuan ng 5 eksperto. Ang ugong na iyon, hindi lang tunog ng makina.
Tunog iyon ng katarungan. Nakatayo si Bautista, tulala, tuluyang nawalan ng lakas. Ang kanyang kasinungalingan nabunyag, ang kanyang kayabangan gumuho. At ang taong pinagtawanan niya ang siyang sumira sa lahat ng iyon. Lumapit si Teresa sa kanyang lolo. Mahina pero malinaw ang tanong, "Lolo, paano mo nalaman na ito yung makinang ikaw ang gumawa?" Ngumiti si Carlos. "Iha, kapag ikaw mismo ang gumawa ng isang bagay gamit ang iyong sariling kamay, makikilala mo ito kahit sirang-sira na. At mararamdaman mo rin kapag may taong sinadyang sirain ito." Habang humuhuni ang Ferrari sa likuran nila, isang tahimik ngunit malakas na tanong ang naiwan sa isip ng lahat. Ano na ang susunod? Ano ang mangyayari kapag napanood ng Ferrari legal team, ng insurance company at ng mga otoridad ang mga video at dokumentong ngayon pa lang ay kumakalat na? 3 linggo ang lumipas, si Carlos Diaz ay nakaupo sa isang opisina ng FBI sa Los Angeles. Kalma lang siya habang pinapanood ang mga ahente na isa-isang sinuri ang mga dokumento at ebidensya. Ang tahimik na hapon na yon na nagsimula sa tangkang paghamak sa kanya ay naging pundasyon ng isang malawakang investigasyon na nagbunyag ng multi-million-dollar insurance fraud na tumawid sa mga kumpanya, kliyente at bansa. Lahat ito ay dahil sa isang matandang lalaking hindi pumayag na yurakan ang kanyang dignidad. Sa halip, lumaban siya sa pamamagitan ng katotohanan. "Ginoong Diaz," sabi ni Agent Flores habang inaayos ang kanyang salamin at nakatingin sa kabila ng mesa. "Napakahalaga ng detalyado mong ulat. Dahil sa iyo, natuklasan namin na ang Bautista Corporation ay nandaya sa maraming insurance companies gamit ang parehong uri ng sabotahe sa hindi bababa sa 17 high-end na sasakyan sa nakalipas na 5 taon. Tumango lang si Carlos. Sa edad na 72, mas pinahahalagahan na niya ang pagtitimpi kaysa sa galit. "At si Ginong Bautista?" tanong niya. "Inaresto kahapon," sagot ng ahente. May bahid ng kasiyahan. Nanlaban siya sa arrest, sinubukang suhulan ng lead investigator at ngayon ay may kinahaharap na kasong pandaraya, obstruction at attempted bribery. Hindi na siya makakakita ng sikat ng araw ng matagal. Napatawa si Agent Flores. "Alam mo ba, nang nalaman niyang na-freeze ang mga bank account niya, agad siyang nag-alok ng $200,000 sa agent na kumatok sa pintuan niya. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, si Teresa, apo ni Carlos, ay nagsisimula ng bagong yugto sa kanyang buhay. Matapos kumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian ni Bautista, napunta sa bagong may-ari ang dealership at ang unang desisyon ng bagong pamunuan ay itaguyod ang taong may integridad. "Lolo," masiglang sabi ni Teresa sa telepono, "hindi mo mahuhulaan ang nangyari. Si Diego, yung sales agent na nanghamak sa'yo, lumapit para humingi ng tawad. Hindi raw siya makatulog mula nang sumikat ang video. Ang video na dati ay simbolo ng pambabastos sa publiko ay umabot na sa mahigit 15 milyong views. Ngunit hindi na ito pinapanood bilang aliw, kundi bilang aral tungkol sa kababaang loob, respeto at pag-iwas sa paghuhusga batay sa panlabas na anyo. Mga retiradong engineer mula sa Ferrari, BMW, Mercedes at iba pa ay nagsimulang magbahagi ng sarili nilang kwento, mga panahong sila ay hindi pinansin o minata matapos magretiro. Para sa marami, si Carlos ay naging simbolo ng isang mas malalim na katotohanan. Mismong si Lorenzo Benedetti, ang Director of Engineering ng Ferrari, ay lumipad patungong Los Angeles upang makipagkita kay Carlos. Ang pagbisita ay dapat pribado, ngunit ginawang pampublikong okasyon ng Ferrari bilang pagpupugay sa kanyang ambag sa harap ng mga mamamahayag, inhinyero at mga mahilig sa kotse. "Carlos, kaibigan ko," sabi ni Lorenzo habang kumikislap ang mga kamera, "malaki ang utang na loob ng Ferrari sa mga katulad mo. Ang iyong dedikasyon, katumpakan at katapatan, iyan ang tunay na makina na nagpapatakbo sa amin."
Sa araw na iyon, inilunsad ng Ferrari ang Carlos Diaz Scholarship, isang full-ride program para sa mga kabataang mekaniko mula sa mahihirap na komunidad. Ang unang batch ay binubuo ng 10 estudyante, edad 16 hanggang 22, pinili batay sa talento at pasyon, hindi sa koneksyon o yaman. Ngunit marahil ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari mismo sa komunidad ni Carlos. Sa loob ng dekada, tahimik siyang nag-aayos ng sasakyan ng mga kapitbahay, halos libre. Ngayon, mga kabataan mula sa iba't ibang pinagmulan ay kumakatok sa kanyang garahe, hindi para magpagawa, kundi para matuto. Ang pagkakaiba ng mabuting mekaniko at mahusay na mekaniko, paliwanag ni Carlos sa mga estudyante habang nagtutulungan, ay hindi nasa gamit, nasa pasensya sa pakikinig sa makina at sa respeto sa bawat hakbang ng proseso. Isa sa kanila ay si Alfredo, 17 taong gulang na iniwan ng ama. Siya ang naging pinakadedikadong alagad ni Carlos. "Ginong Diaz," tanong ni Alfredo isang hapon, "paano niyo nagawang manatiling kalmado nang pinagtatawanan ka ng taong yon?" Ngumiti si Carlos, sabay higpit ng bolt. "Alfredo, kung may natutunan ako sa 72 taon ko, ito yon. Ang mga taong naninira ng kapwa para lang makaramdam ng kapangyarihan, sila na mismo ang nagsabi kung anong klaseng tao sila. Ang tunay na lakas," dagdag niya, "ay hindi sa pagsigaw pabalik, kundi sa paggawa ng isang bagay na matatag na hindi kayang gibain ng anumang insulto." Samantala, si Mario Bautista ay may ibang realidad na kinakaharap. Bagsak na ang dating makapangyarihan niyang real estate empire matapos matrace ang kanyang mga proyekto sa Peking insurance claims. Nawala ang kanyang mention, sasakyan, yacht, at higit sa lahat ang respeto ng mga taong dati humahanga sa kanya. Mga klip ng kanyang pagbagsak ay ginagamit na ngayon sa mga business school bilang babala. Kahit gaano kakayaman, kung wala kang integridad, guguho ka rin. At si Diego, ang pinakatawang-tawang sales agent, hindi lang siya humingi ng tawad kay Teresa. Pumunta siya mismo sa garahe ni Carlos. "Ginoong Diaz, mahina at nahihiyang," sabi niya, "hindi ko mababawi ang mga sinabi ko. Hindi ko hinihingi ang tawad, pero gusto kong sabihin, nagkamali ako. At may natutunan akong hinding-hindi ko makakalimutan." Tiningnan siya ni Carlos at inilapag ang wrench. "Lahat tayo minsan nagkakamali ng paghuhusga," sabi niya. "Ang tunay na pagsubok ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos mong malaman yon. At ngayon, narito ka. Inaako mo ang pagkakamali. Iyon ang mahalaga." At iniabot niya ang kanyang kamay, madungis, matatag, puno ng kabutihang loob. "Kung gusto mo talagang itama, bumalik ka at tulungan kaming turuan ang mga batang ito kung paano maging tapat sa pagbebenta. Balang araw, sila ang magtatayo ng sariling shop. Kailangan nilang malaman kung paano tratuhin ang tao." Tinanggap ni Diego ang alok. Bawat linggo bumabalik siya, hindi lang para magturo, kundi para matuto ng kababaang loob, respeto at tunay na kahulugan ng halaga. Makalipas ang 6 na buwan, na-promote siya sa dealership. Ngayon, dahil sa tamang dahilan. Ang parehong Ferrari na ibinalik ni Carlos sa buhay ay naging permanenteng display sa bagong dealership na pinangalanan ng Diaz Premium Motors. May plakang katabi ng kotse, isinalaysay ang buong kwento ng isang lalaking hinusgahan batay sa anyo, ngunit binago ang lahat gamit ang karunungan, galing at pasensya. Sa grand reopening ng dealership na dinaluhan ng mga lokal na pinuno, mamamahayag at industry leaders, inimbitahang magsalita si Carlos. Hindi siya nagtagal, hindi niya kailangan, ngunit bawat salita ay paalala, ang integridad ay hindi naluluma. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa pera o titulo, kundi sa pagbuo ng buhay gamit ang sariling kamay. At sa hindi kailanman pagmamaliit sa tahimik na lakas ng karanasan.
Ang talumpati ni Carlos ng araw na iyon ay simple tulad ng palagi, ngunit ang mensahe nito ay umaling-awngaw lampas sa mga pader ng dealership. Sa loob ng 45 taon, aniya sa mikropono, matatag ang tinig at puno ng karunungan, gumawa ako ng mga makinang nagdala ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ngayon ko lang natanto ang pinakamahalagang makinang matutulungan kong buuin ay ang susunod na henerasyon. Tumigil siya saglit bago nagpatuloy. Mga kabataang alam na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagbagsak ng iba, kundi sa pag-angat, sa pamamagitan ng sipag, dangal at integridad. Tumayo ang buong crowd, binigyan siya ng standing ovation na tumagal ng mahigit 5 minuto. Sa mga tagapakinig ay naroon ang mga retiradong propesyonal, mga inhinyero, doktor, guro, manggagawa. Marami sa kanila ay nakaranas ding baliwalain matapos magretiro. Ang kwento ni Carlos ay hindi na lang basta viral moment. Ito ay naging simbolo ng tahimik na lakas, ng respeto na pinaghirapan, at ng isang buong henerasyong tumatangging kalimutan. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang Carlos Diaz Scholarship ay lumago. Mula sa simpleng programa tungo sa isang kilusan na sumusuporta na ngayon sa 50 mag-aaral. Hindi na lang Ferrari ang sponsor, bumuhos ang donasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa mga taong naantig sa kanyang kwento. Pinalawak din ang programa, sinusuportahan na rin nito ang mga estudyante sa larangan ng aerospace, marine engineering at renewable energy. Si Alfredo, ang masigasig na 17 taong gulang, ay natanggap sa California Institute of Technology sa isang buong scholarship. Sa kanyang application essay, isinulat niya, "Natutunan ko na ang tunay na kaalaman ay kaagapay ng kababaang loob. At ang pinakamataas na paraan upang igalang ang iyong natutunan ay ang gamitin ito para iangat ang iba." Isang umaga may dumating na liham para kay Carlos mula sa kulungan. Ito ay galing kay Mario Bautista, magalang, puno ng pagsisisi at taos-puso ang tono nito. Sa sulat, inamin ni Bautista na ang araw sa dealership ay hindi lamang nagbunyag ng kanyang pandaraya, kundi ng kawalan ng tunay na halaga sa kanyang mga pinili sa buhay. Ngayon lang niya tunay na naunawaan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa mga kotse, bahay o perang kinamkam, kundi sa respeto na iyong nakakamit sa paraan ng iyong pamumuhay. Matiyagang binasa ni Carlos ang liham at gaya ng nakagawian, tumugon siya ng may dignidad. Hindi niya agad binigay ang kapatawaran, ngunit kinilala niya ang lakas ng loob na kailangan upang harapin ang sariling pagkukulang. Sinulat niya, "Ang unang hakbang sa muling pagbangon ay ang pagtanggap sa pinsalang iyong idinulot. Ang ikalawa ay ang pag-alay ng bawat araw na susunod upang ito'y itama. Hindi sa pamamagitan ng paumanhin, kundi ng gawa." Ngayon ay 73 taong gulang na si Carlos at bawat araw ay puno ng bagong layunin. Ang maliit na garahe niya ay naging isang silid-aralan, binibisita ng mga engineer mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga taong gustong makilala ang lalaking ginawang inspirasyon ang panlilibak. Madalas, nakatingin lang si Teresa sa isang sulok, pinagmamasdan ang kanyang lolo habang nagtuturo gamit ang parehong tahimik na kumpiyansa. At paminsan-minsan, naaalala niya ang isang hapon na nagbago ng lahat. "Lolo," tanong niya minsan, "alam mo ba noon pa na lahat ng ito'y mangyayari nang tinanggap mo ang hamon ng taong yon?" Ngumiti si Carlos habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. "Hindi, iha. Pero may natutunan ako sa buhay na ito," sabi niya. "Kapag namuhay ka ng may integridad, hindi mo na kailangang magplano ng paghihiganti. Ang buhay na mismo ang maglalagay sa bawat isa sa tamang lugar nila." At iyan ang tunay na lakas ng kwento ni Carlos Diaz. Hindi siya lumaban ng apoy sa apoy. Hindi niya sinubukang sirain ang kanyang kaaway.
Sa halip, nagtayo siya ng isang bagay na napakahalaga, napakatibay, na ang opinyon ng iba ay hindi na naging mahalaga. Ginamit niya ang mga taong taon ng tahimik na kawalang katarungan upang itayo ang tulay para sa ibang makatawid. Pinatunayan niya na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakasalalay sa pera, edad o kulay ng balat, kundi sa lakas ng iyong pagkatao. At sa huli, ipinakita niya sa mundo na isang taong may prinsipyo ay kayang gumuho ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan sa pamamagitan lamang ng paninindigan. Kaya kung naniniwala kang ang dangal ay palaging mananaig laban sa kayabangan, na ang karunungan ay higit pa sa pagkiling at na ang isang determinadong kaluluwa ay kayang baguhin ang napakaraming buhay, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito dahil ang mga kwentong tulad nito ay nagpapaalala sa atin ng isang walang hanggang katotohanan. Ang katarungan ay palaging makakahanap ng paraan